Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 371 hanggang Kabanata 380. Kabanata 371. Hindi nagulat si Yehan sa mga ginawa ni Chan Zunhui. Ngayon na kumalat na ang nangyari sa kanya sa Hilaga, normal lang na ang Black Widow ay kikilos na sa puntong ito. Sa ngayon, mas alalang-alala si Yehan kay Jiang Yutang. Maaaring ituring na katapusan ng buhay, kung si Jiang Yutang ay sasabak, mas nakakatakot pa siya kay Chan Zunhui. Sabi ni Sun Bumi, susunod ako sa iyong kagustuhan, aayusin ko ang 4 na leader sa Shanghai City. Tungkol naman kay Jiang Yutang, wala siyang ginagawa ngayon. Marahil gusto niyang makita kaming mag-away ni Chanzen. Siya ang nasa likod ng mga pangyayari, ang mangingisda na aani ng pakinabang. Hindi naman siguro. Umiling si Yehan at sabi, mapagmataas si Jiang Yutang, kaya tiyak na kikilos siya, bantayan ninyo ang susyutang para sa akin, at sabihin kina Hiao Zhang at sa iba pa na hanggat hindi ako, si Yehan, namamatay, ang mga bagay na sa kanila ay babalik sa kanila. Bigyan ninyo ako ng 1 linggo, pupunta ako sa Tengchong. Pagbalik ko galing Tengchong, opisyal na kong mamamahala sa silangang China, susyutang man o Chanzen Society, hindi na sila dapat lumitaw sa teritoryo ko. May malamig na kislap sa mga mata ni Yehan. Handa na siyang maghaiganti. Dahil umaabot na ang leeg ni Chanzen, papatayin na muna natin sila. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mata ni Sun Bumi at Zhou Lai ay puno ng sigla sa pakikipaglaban. Sa wakas ba'y mamamahala na sila sa silangang China. Matagal na nilang inaasam-asam ang araw na ito. Habang nag-uusap si Yehan at Sun Bumi, may tumawag sa telepono. Pagkatapos sagutin ni Yehan ang tawag, may ngisi sa kanyang mukha at sabi, Matandang John, dahil may mga bagong galaw sila, mukhang may bago na naman silang ginagawa. Magpapahirap ako sa iyo, kakain ako ng marami, gutom na ako, kaya kung lunokon ng isang baka kung malakas ang gana ko. Nang marinig ito, tumawa si Matandang John at sabi sa telepono, huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi makakagawa ng malalaking alon ang mga taong ito sa stock market. Dahil sinabi mo na, kakainin ko ang lahat ng mga taong nakilahok para busog ka. Sabi ni Yehan, Matandang John, pasensya na sa abala, ililibre kita sa 3 pagkakataon pagkatapos kung matapos ang trabaho ko. Okay lang, iniligtas mo naman ang buhay ko. Sabi ni Matandang John na nakangiti, magkaibigan tayo, ang negosyo mo ay negosyo ko, hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Nang ibaba ni Yehan ang telepono, tinanong ni Zhou Lai, Hanzi, ano ang nangyari? Sabi ni Yehan, mukhang gusto ring samantalahin ni Merong Tian ang pagkakataong ito para saksakin ako, at gusto pa nga akong atakihin sa stock market pero nagkamali siya sa kanyang pag-aakala. Nawalan siya ng Wenchao Group noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang mawawala sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, nagpatuloy si Yehan, Matandang Son, kumusta na ang pagsasanay mo sa 100 tao? Sabi ni Sun Bumi, sa malakas na suporta ng iyong gamot, mahigit 40 tao sa grupong iyon ang nakapagtagumpay sa Peiyuan Realm, at 9 sa kanila ang nakaabot sa gitnang yugto ng Peiyuan. Tungkol naman sa iba, nasa tuktok na rin sila ng Chi Sense Realm, hindi na magtatagal ay makakarating din sila sa Yuan Realm. Okay. Tumango si Yehan at sabi, Ginoo Son, ibigay mo ang mga taong ito kay Yin Yaifei, at opisyal nang magsisimula ang operasyon ng Tianlong Bodyguard Group. Mula nang may tayo ang Tianlong Group, patuloy na naglalagay si Yehan ng pera para palawakin muna ang merkado, ngunit ngayon, halos lumaki na ang mga taong ito, at panahon na para gamitin sila. Tumango si Sun Bumi at sabi, pagdating ng panahon, gagawa ako ng ulat na pagsusuri sa lakas at kahinaan ng mga taong ito. Sa talino ni Miss Yin, alam niya kung paano ayusin ang mga taong ito sa pinakaangkop na paraan. Hindi na aasikasuhin ni Yehan ang mga bagay na ito, dahil ipinagkatiwala na niya ang Tianlong Group sa pamamahala ni Yin Yaifei, hindi na siya makikialam maliban na lang kung lampas na ito sa kakayahan ni Yin Yaifei. Ngunit dahil sa paglahok ng grupong ito ng mga tao, ang natitirang tao kay Yehan ay ang 25 tao sa kagubatan. Kahit na ang mga taong ito ay maaaring lumaki ng mag-isa, hindi mahalaga kung may mga general o walang sundalo, at kailangan nilang mag-recruit muli.
Tama, at higit pa rito, sa lahat ng aspeto ng kalidad, dapat silang maging mas mahusay kaysa sa grupong ito upang mas mabilis na lumaki. Ngunit saan mahahanap ang mga ganitong talento? Pagkatapos mag-isip, ang unang naisip ni Yehan ay si Sito Zhenchen. Sa kanyang kakayahan, hindi dapat mahirap na mag-recruit ng isang grupo ng mga talento mula sa hukbo. Sa wakas, tinawagan ni Yehan si Sito Zhenchen. Bata, narinig ko na nagpapasalamat ka sa mga bisita sa bahay nitong mga araw na ito. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin ngayon? Ang boses ni Sito Zhenchen ay narinig sa telepono, at sabi ni Yehan, Sito, ayos lang ba ang pamilya Zhang? Huwag kang mag-alala, ang pamilya Zhang ay ang dating pamilya Zhang pa rin. Kahit gaano pa katapang si Nolan Mietian, hindi siya maglakas loob na sirain sila. Kahit na may sakit si Ginoo Zhang, wala namang malubha, kaya huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Yehan, at pagkatapos ay seryosong sabi, Sito, gusto kong humingi ng pabor sa iyo at tulungan mo akong mag-recruit ng isang grupo ng mga talento sa hukbo. Gusto ko ng mga piling tao. Hindi ko alam kung kaya mo bang tulungan ako. Nang marinig ito, nanahimik si Sito Zhenchen ng ilang sandali, at sabi, Bata, matutulungan kita, pero tandaan mo na ikaw ay isang miyembro ng Security Bureau, at higit pa rito, isang miyembro ng bansa. Kapag kailangan ka, dapat kang mag-ambag. Huwag kang mag-alala, Sito, hindi kita bibiguin. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono. Tungkol kay Sito Zhenchen, hindi niya ito tinatrato bilang isang pinuno ng tanggapan, kundi bilang isang kaibigan. Kahit na ang dalawa ay lubhang nagulat sa kanilang edad. Matapos maayos ang lahat, handa na si Yehan na pumunta sa Tengchong, ngunit bago umalis, nagkaroon siya ng magandang pagsasama-sama sa kanyang pamilya at kasintahan. Pagkatapos pumunta sa Tengchong sa pagkakataong ito, baka wala na siyang oras para samahan sila. Yehan, ang stock ng kumpanya ay hinaramdan na naman ngayon, pero sino ang tumutulong sa atin sa dilim? Higit sa 100 malalaking kumpanya sa timog ang nagsama-sama para labanan tayo, at wala tayong lakas para lumaban. Sige, at ang krisis ng kumpanya ay malulutas sa loob ng ilang araw. Sa silid ni Yehan, sabi ni Joe Yuner habang nakahiga sa mga bisig ni Yehan. Nang marinig ito, sabi ni Yehan, ang taong tumutulong sa atin ay isang makapangyarihang tao sa stock market. Pag may pagkakataon, isasama kita para makilala mo siya. Dahil sa tulong niya, hindi na kailangang mag-alala sa mga bagay sa stock market. Huwag kang mag-alala at maging matapang sa paggawa nito. Hayop ka, tinatago mo pa rin sa akin. Sinaman ni Joe Yuner ng tingin si Yehan. Pagkatapos nito, pinatay ng dalawa ang ilaw at natulog. Kabanata 372. Kinaumagahan, bago pa magising sina Joe Yuner at ang iba, dinala ni Yehan si Shaben at sumakay sa unang flight patungong Tengchong. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gawing pinakamalakas na puwersa ng pagpatay sa ilalim ng lupa ang mga taong iyon. Nang makarating ulit sa Tengchong, hindi na nagpaalam si Yehan kay Kunsang, at nag-isa na lang siyang tumakbo patungo sa kagubatan kasama si Silly Ben. Makalipas ang 3 oras, nakarating na sina Yehan at Shaben sa pasukan ng kagubatan. Hindi nakakagulat, lumitaw ulit ang maliit na tigre. Lumabas ito mula sa kagubatan at tumalon sa mga bisig ni Yehan. Maliit na kaibigan, sasanduan kita ngayong beses. Hinimas ni Yehan ang balahibo ng maliit na tigre. Lumaki ang bata nitong mga nakaraang araw, at tumaba na rin. Mukhang naiintindihan ng maliit na tigre ang mga sinabi ni Yehan. Tumango ito at umiling ulit, pero sa huli, tumango rin. Kahit na komportable ito sa kagubatan, parang kulang ang saya. Kahit na inaasar siya ng ilang babae pag uwi niya, mas masaya siya kaysa dito. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay dinala ang maliit na tigre papasok sa kagubatan kasama si Shaben. Nagbalik ulit si Yehan, kaya nagulat ng bahagya si Zhao Hengtian. Kung iisipin ang oras, kalahating buwan pa lang ang nakalipas mula nang huli siyang pumunta dito. Hanzi, may nangyari ba sa labas? Nagduda si Zhao Hengtian. Kalmado namang sabi ni Yehan, Kapatid Zhao, tipunin natin ang lahat ng mga taong ito at tingnan kung ilan sa kanila ang nasa huling yugto ng Peiyuan. Gagawin ko ang reversal method para sa kanila. Nang marinig ito, tahimik na tumango si Zhao Hengtian. Mula kay Yehan, naramdaman niya na may nangyari sa labas, pero hindi niya alam ang mga pangyayari sa kagubatan. Pagkatapos, tinawag ni Zhao Hengtian ang 25 Heavenly Dragon Guards. Pagtingin niya, kumpara sa nakaraang panahon, mas mabigat at mas makapal na ang masamang aura sa mga taong ito. Nang magtipon sila, parang madilim na ulap ang sumasakop sa kalangitan sa itaas ng kanilang mga ulo. Pinapanood ni Yehan ang Chanlungwei, at pinapanood din siya ng Chanlungwei.
Inaasam-asam nilang makita ulit si Yehan, dahil noong nakaraan, sinabi ni Yehan na sa susunod na pagkikita nila, panahon na para lumabas sila at makipaglaban sa ilalim ng lupa. Makalipas ang kalahating taon ng walang tigil na pagsasanay sa buhay at kamatayan sa kagubatan na ito, sabik na silang lumabas at ipakita ang kanilang mga pangil, para matakot ang kanilang mga kaaway sa pagkarinig ng kanilang pangalan, Chanlungwei. Napakaganda. 12 sa inyo ang nakamit na ang layunin na inaasahan ko. Tiningnan ni Yehan ang Chanlungwei, at tumanggaw siya ng may kasiyahan. 25 tao, maliban kina Ajun, Gao Hu, Fang Yuliang, at Qin Bing noong nakaraan, 8 tao pa ang nakapasok sa yugto ng PU1 late stage. Bukod dito, kumpara sa nakaraan, mas lumakas na naman ang lakas ng 4 na miyembro ng Agent, at hindi na problema para sa kanila na buksan ang Ren Meridian ng mag-isa ngayon, pero hindi na makapaghintay si Yehan, at gusto niyang gamitin ang reversal method para sa 12 taong ito, para tulungan silang buksan ang 2 linya ng Rendo at maging mga master sa realm ng Junior Rendo. Tungkol naman sa natitirang 13 tao, hayaan na lang natin silang magsanay ng ilang panahon at makapasok sa huling yugto ng PU1. 12 master sa realm ng minor governor ang pumasok sa ilalim ng lupa ng silangang China at nagpagulo sa sitwasyon. Natatakot ako na sapat na iyon para gulatin ang anumang puwersa sa ilalim ng lupa sa timog. Sa huli, pinili ni Yehan ang 12 taong ito para makapasok sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, iyon ay, sa bangin. Tahimik dito, at perpekto para gamitin ang reversal method para tulungan silang buksan ang Ren at Do na 2 ugat. Nakita ng 13 tao na ang 12 tao ay may ganitong magandang treto, at sabay-sabay silang nainggit, mas nagsanay pa sila ng mas masigla. Hindi na nila kailangang pilitin ni Zhao Hengtian dahil sabik na rin silang umalis dito, sabik na silang maging mas malakas. Sa kanyang lakas, hinahangad niya ang pag-aproba ni Yehan. Sumali rin si Silly Ben sa pagsasanay. Ang labanan sa Yanjing City ang nagpatunay sa kanya na ang kanyang lakas ay hindi pa sapat para tulungan si Yehan, kaya kailangan din niyang palakasin ang kanyang sarili. Ang kagubatan na ito ang lugar kung saan siya nagiging mas malakas. Ang lugar kung saan pinakamahusay ang kanyang lakas, dito, kaya niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan ng walang katapusan. Ang paggawa ng reversal method para sa 12 tao ng sabay-sabay ay hindi isang bagay na magagawa sa maikling panahon, at napakahirap at napaka-aura-intensive. Mas mahalaga, hindi maaaring makipagkompetensya ang 12 taong ito. Kung kaya nila, mag-uusad sila ng sabay-sabay. Kung hindi, mananatili lang sila sa kagubatan at magpapatuloy sa pagsasanay. Ang unang target ni Yehan para sa acupuncture ay si Ajun, isang lalaking puno ng pagnanais na mag-higanti. Gumamit si Yehan ng 8 oras para gawin ang reversal method kay Ajun. Pagkatapos ng lahat, naiiba ang paggamit niya ng reversal method sa mga taong ito kumpara kina Sun Bumi at sa iba noong panahong iyon. Binuksan na nina Sun Bumi at sa iba ang Ren Channel, pero hindi pa nabubuksan nina Ajun at sa iba ang Ren Channel. Gusto ni Yehan na buksan ang kanilang Ren Channel at ang Du Channel ng sabay. Si Ajun, na nakapasok sa realm ng Xiaorendo, ay naging napakalakas. Hindi siya napigilan ni Gao Hu, Fang Yuliang, at Qin Bing nang magkasama sa loob ng 10 galaw. Nakita nila na napakalakas ni Ajun matapos siyang makapasok, ang puso ng natitirang 11 tao ay puno ng inaasahan. Sumunod si Gao Hu kay Ajun, at nagtagal din ng 8 oras ang paggawa ng reversal method sa kanya, at pagkatapos ay si Fang Yuliang. Lumipas ang isang araw at isang gabi, 3 master sa realm ng Junior Governor ang ipinanganak sa mga kamay ni Yehan, parang himala. Gayunpaman, para makapasok ng matagumpay ang 3 sa kanila, halos magkahiwalay si Yehan dahil sa pagod, at diretsyong pumasok sa yungib para magsanay at punan ang kanyang aura. Paulit-ulit niya itong ginagawa, sa tuwing mauubusan ng aura ang kanyang katawan, papasok siya sa yungib. Pinupunan ng yungib ang kanyang aura, at pagkatapos ay patuloy niyang ginagawa ang reversal method para sa susunod na tao. Matapos makapasok ang lahat ng 12 tao, ika-5 araw na nang dumating si Yehan sa kagubatan. Sa loob ng 5 araw, patuloy na ginamit ni Yehan ang reversal method na nagdulot ng pagod sa kanyang isip at katawan hanggang sa kritikal na punto. Sa lambak, pinanood ng 12 Heavenly Dragon Guard si Yehan na hila-hila ang kanyang pagod na katawan papasok sa yungib, at hindi nila maiwasang maantig sa mga mata ng grupong ito ng mga lalaking may malakas na aura. Lubos siyang nagsanay para sa kanila, at pinagtibay nila sa kanilang mga puso na sa buhay na ito, sumusumpa silang susundan si Yehan at aalisin ang lahat ng hadlang para sa kanya. Nakapasok na ang lahat ng 12 sa realm ng Junior Governor. Kahit napagod si Yehan, masaya siya sa kanyang puso.
Sa wakas, mayroon na siyang puwersang hindi na mapagkakamalang mahina. Matapos makapasok ang 12 taong ito, siya naman ang susunod. Sa labanan laban kay Nolan Mietian sa Yanjing City, kahit na natalo ng husto si Yehan, mas lalong umunlad ang kanyang lakas sa ilalim ng suntok ni Nolan Mietian, at patuloy niyang ginamit ang reversal method sa loob ng 5 araw, na nagdulot ng mas mabilis na pag-unlad, hanggat maaabot niya ang Governor's Lane ngayon, maaari na rin siyang maging master sa realm ng Junior Governor. Kaya, nang hindi nag-aalinlangan, umupo si Yehan nang nakatawid ang mga binti sa yungib, at pagkatapos niyang mabawi ang kanyang aura, sinimulan niyang ilipat ang kanyang aura para atakihin ang kanyang Governor Channel. Walang pagkakaiba ang pag-atake sa Governor Channel at sa Ren Channel. Kabanata 373. Sa yungib, sa ilalim ng pagsasanay ni Yehan, nagsimulang magtipon ang mga alon ng marilag na enerhiya, at lahat ng ito ay pumasok sa kanyang katawan, paulit-ulit na tinutulungan siyang tamaan ang Governor Vane. Hindi nagtagal ang prosesong ito. Pagkaraan ng isang araw at isang gabi, matagumpay na nabasag ni Yehan ang Governor Vessel. Sa sandali ng pagbasag, isang malawak na kapangyarihan ang dumaan mula sa katawan ni Yehan, walang hanggan at nakakatakot. Ang kapangyarihang ito ay marahil maihahalin tulad na sa master ng gitnang yugto ng Xiao Rendo. Walang pagkagulat sa mukha ni Yehan nang matagumpay siyang makapasok sa realm ng Xiao Rendo dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay nakamit na ang mga kinakailangan para mabutas ang Governor's Vein, at lohikal lamang na matagumpay siyang makapasok. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbasag, ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Yehan ay naiiba sa mga ordinaryong master sa realm ng Little Rendo, dahil naglilinang siya ng aura, kaya mas malakas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kaysa sa mga master na kakapasok lang sa realm ng Little Rendo. Sapat na ito para makipagbanggaan sa master ng Xiao Rendo's midterm realm. Gayunpaman, kahit na ganito, alam din ni Yehan na may malaking pagkakaiba pa rin sa kanya at kay Nolan Mietian ngayon. Kahit na makipaglaban ulit siya kay Nolan Mietian ngayon, hindi siya kalaban ni Nolan Mietian. Kailangan pa niyang habulin. Ang daan ay mahaba pa. Lumabas si Yehan sa yungib. Sa sandaling ito, ang 12 Heavenly Dragon Guards ay nakatayo sa labas ng yungib na parang 12 tore ng bakal. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na aura. Karaniwan, ang mga master sa mga unang araw ng Xiao Rendo ay hindi ang kanilang mga kalaban dahil sila ay mga taong lumabas mula sa walang katapusang pagdanak ng dugo. Binata Ye. Nang makita nilang lumabas si Yehan, sabay-sabay na sumigaw ang 12 Heavenly Dragon Guards, ang kanilang mga tinig ay lubos na magalang at puno ng paghanga. Ang kanilang kasalukuyang makapangyarihang lakas ay ibinigay sa kanila ng Diyos na binata na ito. Tumango si Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya ang apat ni Na Jun at walang pakialam na sabi, General Tianlong, ngayon ay iniuutos ko sa inyong apat na salakayin ako, walang pag-aalinlangan, simulan na natin. Nang marinig ito, nagulat si Na Jun at ang iba, ngunit dahil sa walang kondisyong pagsunod, sumang-ayon sila, opo, binata Ye. Nang mahulog ang tinig, ang apat na Heavenly Dragons ay sumugod patungo sa pwesto ni Yehan na parang apat na nakakatakot na bagyo ng pagkawasak. Kahit na ang kanilang mga galaw ay natutunan sa iba't ibang paaralan ng martial arts, pagkatapos ng mahigit kalahating taon ng pagpatay, inalis na nila ang mga mabibigat na galaw, ang natitira ay ang pinakadirekta at pinakasimpleng pamamaraan ng pagpatay, sa isang galaw, dapat nilang patayin ang kalaban sa isang suntok. Kaya, sa sandaling ito, ang pag-atake ng apat na Heavenly Dragon Generals ay lubos na nakakatakot. Gayunpaman, sa harap ng apat na Heavenly Dragon Generals, ang mga mata ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago. Ang kanyang mga kamao ay sinalubong din ang nakaraan sa pinakasimple at pinakamalupit na paraan. Ang ganitong uri ng boxing technique ay lubos na ipinakita ni Yehan. Ang 5 tao ay nagbanggaan sa isa't isa, lumilipad sa paligid. Ang tunog ng bang-bang-bang ay parang tunog ng mga pipi na tambol. Habang nakikipaglaban sila, ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat ng walang habas sa paligid. Pinapanood si Yehan na nakikipaglaban sa apat na Heavenly Dragon Generals, ang natitirang 8 Heavenly Dragon Guards ay hindi kumukurap na nakatitig sa kanya. Kahit na sinasamba nila si Yehan, hindi nila alam kung gaano kalakas si Yehan, dahil hindi nila kailanman nakita si Yehan na gumawa ng galaw. Ngunit sa sandaling ito, nakita nila na bagaman bata pa ang binata na kanilang pinaniniwalaan, ang kanyang lakas ay lubos na nakakatakot. Kahit na ang apat na makapangyarihang Heavenly Dragon General sa Heavenly Dragon Guard ay hindi siya matatalo ng magkasama. Ang bangbang na pagbanggaan ay patuloy na naririnig, pisikal na pagbanggaan, ang uri ng masayang labanan, maging si Yehan o ang apat na Heavenly Dragon Generals, lahat sila ay nakikipaglaban ng buong lakas,
At ngayon, si Yehan ang kanilang mga kaaway. Kapag nakikipaglaban sa mga kaaway, dapat walang pag-aalinlangan. Ito ang itinuro sa kanila ni Zhao Hengtian. Sa isang iglap, nakikipaglaban na si Yehan sa 4 na Heavenly Dragon Generals ng mahigit 100 galaw. Isa laban sa 4, naramdaman ni Yehan na habang makapangyarihan ang 4 na Heavenly Dragon Generals, ang 4 na Heavenly Dragon Generals ay nagulat din sa lakas ni Yehan. Sila ay nasa parehong realm, ngunit ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Yehan ay 4 na beses na mas malakas kaysa sa kanila, na isang nakakatakot na pagtalon. Ang 4 na Heavenly Dragons ay magiging napakalakas, isa-isa, maaari nilang agad na patayin ang mga master na kakapasok lang sa realm ng Xiaorendo. Kung ang 4 sa kanila ay magtutulungan, mamamatay ang mga master sa midterm ng Xiaorendo sa kanilang mga kamay. Sa huli, hindi natalo ni Yehan ang 4 na Heavenly Dragon Generals, at ang 4 na Heavenly Dragon Generals ay hindi rin natalo si Yehan, kaya natapos ang labanan. Tiningnan ni Yehan ang 4 na Heavenly Dragon Generals at sabi, "Ngayon, may lakas na kayo para makapasok sa ilalim ng lupa, ngunit huwag kayong maging mapagmataas dahil maraming tao na mas malakas kaysa sa inyo sa ilalim ng lupa. Kung minamaliit ninyo ang inyong kalaban, baka mawala ang inyong buhay. Kapag gusto ninyong mabuhay sa ilalim ng lupa, ang inyong mga puso ay dapat na mas malupit at mas makamandag kaysa sa kagubatan na ito. Ang mga hayop sa kagubatan ay walang utak, ngunit ang mga tao sa labas ay 100 beses na mas matalino kaysa sa mga hayop na ito. Kayo ang aking kalamangan. Ayaw kong makita ang mga bagay na gaya ng pagkamatay bago pa man ako isilang, umaasa ako na kapag nakatayo na ako sa mataas na lugar sa hinaharap, kayo ay nasa tabi ko pa rin." Nang marinig ito, ang mga mata ng Qianlongwei ay nagliyab, at sabay-sabay silang sumigaw. Ang Qianlongwei ay naaalala ang mga turo ni Ye Xiao. Tumango si Yehan at sabi, "Sige, pumunta sa Jiangsu at Zhejiang, hanapin ang kuta ng Chansen Society, at hintayin ang aking balita. Bago ko kayo marinig, walang sino man ang dapat kumilos ng padalos-dalos. Ajun, pamilyar ka sa Jiangsu at Zhejiang. Pagdating mo roon, alam mo na ang gagawin mo." "Opo, Binata Ye." Tumango ng malakas si Ajun, Jiangsu at Zhejiang. Si Ajun, ay bumalik na naman, ngunit sa pagkakataong ito, iling-giling niya ang ilalim ng lupa ng silangang China at matatakot ang lahat kapag narinig nila ang pangalan ng Qianlongwei. Ang 4 na Heavenly Dragon Generals at ang 8 Heavenly Dragon Guards ay umalis sa kagubatan. Sa kanilang kasalukuyang lakas, maiisip kung gaano karaming kaguluhan ang kanilang gagawin sa ilalim ng lupa ng silangang China. Nang makita ang pag-alis ng 12 tao, sabi ni Zhao Hengtian, "Hanzi, mukhang panahon na para gumawa ka ng malaking galaw." "Nakakalungkot lang, hindi pa ako makakaalis." Sabi ni Yehan, "Kapatid Zhao, magmadali ka." Pagkatapos na makapasok ang natitirang 13 tao sa kagubatan sa huling yugto ng Peiyuan, panahon na para lumabas ka ulit, Zhao Hengtian, sa mundo. Sa panahong iyon, tayo, mga kapatid, ay sabay-sabay na susugurin ang Southern Underground World. Inaasam-asam ko ang pagdating ng araw na iyon. Ang mga mata ni Zhao Hengtian ay nagningning ng malakas na ambisyon. Pagkatapos pumunta sa Tengchong, umalis si Yehan sa kagubatan, ngunit sa pagkakataong ito, bukod kay si Li Ben, dinala rin ni Yehan ang maliit na tigre. Ipinadala niya ang maliit na hayop na ito sa kagubatan noon para bawasan ang mga casualty ng mga nagsasanay sa kagubatan. Mabuti na lang at mahusay ang ginagawa ng maliit na hayop na ito. Wala sa mga taong pumasok sa kagubatan para magsanay ang nasawi. Ngayon, pagkatapos dumaan sa malupit na pagsasanay sa buhay at kamatayan, kaya na nilang protektahan ang kanilang mga sarili sa kagubatan, kaya wala nang gaanong silbi ang pagtira ng maliit na tigre. Pagkatapos umalis sa kagubatan, hindi na nanatili si Yehan sa Tengchong. Ipinanganak na ang Qianlongwei, at nauna na siya sa ilalim ng lupa ng Jiangsu at Zhejiang. Napakahirap nila kaya umiyak sila ng walang luha. Bukod dito, maliban dito, wala nang ibang puwersa sa ilalim ng lupa ng silangang China. Panahon na para harapin sila sa Bloody Hand Hall. Kung laging may ganitong nagbabantay na lobo, magbabago rin ito sa huli. Kabanata 374. Wow! Maliit na tigre, sobrang namiss ka ng ate mo, bumalik ka na rin sa wakas. Nang makauwi si Yehan galing Tengchong at lumitaw siya kasama ang maliit na tigre, ang mga babae sa villa ay lubos na nagsaya. Ayaw nilang bitawan ito sa mga bisig nila na parang nakakita sila ng matagal nang nawawalang laruan. "Kuya, tumaba na ang maliit na hayop na ito, halos hindi ko na kaya." Hinimas ni Xiao Qingcheng ang ulo ng maliit na tigre gamit ang isang kamay, at hinimas ang tiyan nito gamit ang isa pang kamay, na parang hinahanap kung anong masarap na pagkain ang kinain nito para tumaba ng ganoon.
Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sabi, sige, inaasar mo na ang maliit na hayop na ito pagkabalik pa lang. Kung makatakas ito, hindi na ako ang mananagot sa paghahanap nito para sa inyo. Nang marinig ito, inilabas ni Xiao Qingcheng ang kanyang dila, nagawa ang mukha kay Yehan, niyakap ang maliit na tigre at naglaro sa bakuran. Nang makita niyang umalis si Xiao Qingcheng, sabi ni Yehan, ate, pupunta ako sa Jiangsu at Zhejiang sa loob ng ilang araw bukas, at baka hindi ako makakabalik agad. Para hindi kayo magsawa. Pupunta sa Jiangsu at Zhejiang, gusto ni Yehan na gumawa ng isang malaking laro. Kung may gustong mang-istorbo sa kanyang likuran, magiging problema iyon. Kahit na may mga tamad at matatandang gwardiya dito, kailangan pa ring maging maingat. Alam na abala si Yehan, wala nang sinabi si Yeqing, tumango lang siya at sabi, Xiaohan, mag-ingat ka sa labas, hihintayin kita ng ate mo sa bahay. Nang akmang pupunta na si Yehan sa Jiangsu at Zhejiang, ang stock market ay nag-aalboroto rin, umaakit sa pansin ng maraming tao sa Southern Business Community, dahil sa pagkakataong ito mahigit 12 ng mga listed company ang sabay-sabay na hamarang sa isang listed company, ngunit ang sitwasyon ng labanan ay nakakagulat. Isang mahiwagang puwersa ang dumating mula sa kung saan, at gamit ang malalakas nitong pondo, sinakop nito ang mahigit 12 ng listed company. Mula sa unang araw ng labanang ito sa stock market, ang mga stock ng dalawang listed company ay bumagsak. Isa-isa silang nagbenta, at sinamantala ng mahiwagang puwersang ito ang pagkakataong ito para bumili ng malaki, at bumili sila ng kasing dami ng kanilang binenta. Sa loob lamang ng isang araw, ang dalawang kumpanyang ito ay nagdeklara ng pagkalugi. Sa mga sumunod na araw, mayroon pang ilang kumpanya na hindi nakayanan ang pagyanig ng stock market at nahulog sa krisis sa ekonomiya. Hanggang ngayon, 7 sa mahigit 10 listed company na hamarang sa kumpanya ni Joe Yuner ay nagdeklara ng pagkalugi, at ang mga pondo ng natitirang ilang kumpanya ay nakakulong sa stock market. Mahirap nang makalabas ngayon, kaya para silang mga langgam sa isang mainit na kawali. Pangulo, hindi ko na kaya. Marami ng miyembro sa alyansa ang hindi nasisiyahan sa ating mga desisyon. Sa pinakamataas na palapag ng isang matayog na gusali, nakaupo si Merong Tian sa sofa na may malamig na mukha. Sa sandaling ito, sa harap niya ay isang laptop na nagpapakita ng graph ng stock market na nakaupo sa kanyang mesa. Sa opisina na ito, bukod kay Merong Chando, mayroon ding ilang matagumpay na negosyante na may pambihirang tindig. Lahat sila ay mga direktor ng Southern Business Alliance. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatingin kay Merong Chando na may mga nag-aalalang mukha. Higit sa 12 ng listed company ang natural na hamarang sa kumpanya ni Joe Yuner sa pamamagitan ng kanilang mga operasyon. Noong nakaraan, ang dalawang kumpanya ay gumawa ng isang hakbang, kahit na nabigo ito at nawalan sila ng isang Wenchao Group, ngunit sa pagkakataong ito, inilipat nila ang mahigit 12 ng listed company. Gayunpaman, hindi nagbago ang wakas. Ngayon, ang mga boss ng mga kumpanyang nagkalugi ay nagsimula ng magkagulo sa ibaba, at ang ibang mga miyembro ay nag-aalala at gustong umatras mula sa Southern Business Alliance. Ang dahilan kung bakit sumunod sila kay Merong Chando ay para kumita ng pera, hindi para malugi sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nalaman na ba ninyo kung saan nanggaling ang mga taong tumulong sa kumpanyang iyon sa stock market? Tanong ni Merong Tia na may malamig na mukha. Ilang direktor ang umiling. Ang kapangyarihan sa stock market ay napakakatakot. 12 listed company ay hindi sila matatalo ng magkasama, at paulit-ulit silang nagdosa ng pagkalugi, ngunit hindi man lang nila nahawakan ang anino ng isa't isa. Ang chairman ng WOOS International ay nagsabi, tinignan ko ang mga technician sa ibaba, ang mahiwagang puwersang ito ay pumasok sa stock market sa pamamagitan ng isang domestic shell company bilang springboard. Imposible nang malaman ang kanilang tunay na lokasyon. Sa likod ng puwersang ito, tiyak na may suporta ng isang makapangyarihang hacker team, Pangulo, hindi na natin kaya, ibenta na natin. Nang marinig ito, isang pagod ang sumulyap sa mukha ni Merong Chando. Ang labanan sa stock market sa mga nakaraang araw ay nagparamdam sa kanya na naubos na siya sa isip at katawan. Ibenta. Mahinang iwinagayway ni Merong Tian ang kanyang kamay, at pagkatapos ay umalis ang ilang direktor sa opisina, habang tinitingnan ang maingay na tanawin sa ibaba ng matayog na gusali, isang nakakatakot na lamig ang sumulyap sa medyo pagod na mukha ni Merong Tian. Yehan! Yehan! Mukhang minamaliit ko pa rin kayo. Sa likod ninyo, may isang napakalakas na financial team na tumutulong sa inyo, ngunit hindi mahalaga. Ang paglalabanan natin ay hindi pa tapos. Dahil kaya kung tapakan kayo at mapahiya kayo sa Huaxia, ako, Merong Tian, ay natural na magagawa rin iyon.
Ngayon sa larangan ng digmaan ng Jiangsu at Zhejiang, magkaroon tayo ng magandang labanan para makita kung sino ang karapat-dapat na nasa timog. Una. Kinabukasan, dinala ni Yehan sina Xiaben, Sun Bumi at Zhou Lai sa Jiangsu at Zhejiang. Inilipat niya ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, sumumpa siyang susugurin ang ilalim ng lupa sa silangang China. Ang Chansunwi man ay wala, sapat na si Yehan. Tungkol naman kina Hiaozhang at sa iba pa, nagmamadali na silang pumunta sa Jiangsu at Zhejiang. Mula nang sakupin ni Jiang Yutang ang kanilang teritoryo noong nakaraan, nagtatago na sila sa Shanghai City, tinatago ang kanilang pangunahing lakas para hindi malason. Kapag bumalik sila sa pagkakataong ito, ang unang gagawin nila ay ang tipunin ang kanilang mga nakatagong tauhan at bantayan ang Chanson Society at Sushutang, dahil sinabi na sa kanila ni Yehan na kapag bumalik siya sa pagkakataong ito, ang silangang China na ilalim ng lupa ay tatawagan lamang sa pangalan ni Ye. Sa ngayon, ang silangang China ay naging sentro ng atensyon ng maraming tao. Halimbawa, si Merong Chando, Jiang Yutang, Chen Taigang at iba pang mga taong may prestihiyo sa timog, lahat sila ay nagtuon ng pansin sa silangang China. Tungkol naman sa dahilan, dahil na rin sa kahihiyan ni Yehan sa Hilaga ay kilala na sa ilalim ng lupa ng China. Kaya, maraming tao ang nagmamasid kay Yehan at sa kanyang mga susunod na kilos. Sa ilalim ng panggigipit ni Nolan Mietian, ang binatabang ito ay hindi na makakabawi mula sa isang pagkabigo o isang malakas na pag-angat. Gayunpaman, mula nang lumitaw ang Chansunwi sa silangang China, hindi pa gumagalaw si Yehan sa loob ng isang linggo, na nagdulot din ng pagkadismaya sa mga taong kailangang magbigay pansin sa silangang China. Marahil, ang binata ay naparalisa na. Gayunpaman, ngayon, ang mga taong nagmamasid sa silangang China ay biglang natuklasan na lumitaw si Yehan. Sa Hangzhou Tianlong Clubhouse, na itinayo lamang ng wala pang isang buwan, lumitaw si Yehan dito. Pagkatapos kumalat ang balita, agad nitong nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sa wakas ba'y lumitaw ang binata? Bigla, ang ilalim ng lupa sa silangang China ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Lahat ay nagtuon ng kanilang mga mata kay Yehan, maging ang Chanson Society. Ano ang gagawin niya sa susunod? Hanzi. Sa Tianlong Clubhouse sa Hangzhou, naroon sina Xu Qing at ang apat na young masters sa Hangzhou. Kahit na sumali si Xiao Yunyan sa Tianlong Clubhouse, minsan lang siya lumilitaw sa isang linggo, at siya pa rin ang namamahala sa pananalapi. Siya ang namamahala sa daloy ng pondo sa Tianlong Clubhouse. Kailangan na siyang hinga ng pera ni Na Ching at ng iba pa ngayon. Nang tiningnan si Yehan na tahimik na nakatayo sa harap ng bintana, ang mukha ni Xu Qing ay nag-aalangan na magsalita. Kabanata 375. Tinalikuran siya ni Yehan at sabi, Xu Qing, sabihin mo na lang ang sasabihin mo, magkaibigan tayo, hindi na kailangang itago pa, at ayaw ko rin naman noon. Tumango si Xu Qing, at seryosong sabi, Hanzi, alam na namin ang nangyari sa iyo sa Hilaga, ako, Xu Qing, gusto ko lang sabihin sa iyo na kaya mong mawala ang dignidad mo at lumuhod para sa kapakanan ng kapatid mo, at ako, Xu Qing, ay hindi ka hahamakin. Ikaw, kahit na hinihintay ng lahat na makita ang iyong mga katatawanan, nandito ako, Xu Qing, sa likod mo, at sinusuportahan ka ng ating mabubuting kapatid sa Hangzhou, kaya huwag kang susuko, ako, Xu Qing, ay itinuturing ka ng aking pinakamatalik na kaibigan, at ayaw kong makita ang pagbagsak ng aking kaibigan. Oo, binata Ye, may mga kapatid na katulad namin sa likod mo, sinusuportahan ka namin. Tiningnan din ni Wu Yu, Hong Senador, at Zhang Shu ang likod ni Yehan at matatag na sabi. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan, at sabi niya, huwag kayong mag-alala, kung hindi ko papatayin si Nolan Mietian sa buhay na ito, ako, Yehan, ay hindi susuko. Dahil itinuturing ninyo akong tunay na kaibigan, kung gayon, ako, Yehan, ay ituturing kayong tunay na kapatid, alam ng lahat sa mundo kung paano ko tinatreto ang aking kapatid para sa kapakanan ng aking kapatid kahit na mapahiya ako sa harap ng mundo, ano naman ang problema. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag sina Xu Qing at ang iba, ngunit kasabay nito, sila ay naantig at puno ng sigla. Mula ngayon, sumumpa silang maging mabubuting kapatid ni Yehan habang buhay. Ang pagiging kapatid niya ay hindi kahihiyan, dahil siya ay isang taong kayang lumuhod para sa isang kapatid, sino ang hindi magkakaroon ng ganyang kapatid. Hanzi, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Muling inabot ng Chanson Society ang ilalim ng lupa ng silangang China. Tanong ni Xu Qing. Nang marinig ito, sabi ni Yehan, dahil nandito na naman sila, huwag na nilang isiping makakabalik pa. Huwag kayong mag-alala, nakapag-ayos na ako sa aking isipan.
Sa daan, kumusta na ang pag-unlad ng Tianlong Club? Sabi ni Xu Qing, kahit na ang Tianlong Club ay itinatag pa lamang ng wala pang isang buwan, naayos na namin ang network ng relasyon sa mga lalawigan ng Jiangsu at Zhejiang, at ang mga mayayamang tao sa Jiangsu at Zhejiang ay naging mga miyembro ng ating Tianlong Club sa ilalim ng ating operasyon. Mabuti naman. Tumango si Yehan, at sabi, pagkatapos kong opisyal na sakupin ang ilalim ng lupa ng silangang China, maaari na kayong magpatuloy sa pagpapalawak. Kung kulang ang pondo, maaari ko itong ibigay. Sa daan, sa mga talento, maaari mong ipagawa kay Xiao Yunyan na mag-aral sa Jiangsu at Zhejiang University. Mag-recruit ng isang grupo ng mga tao para tumulong sa iyo, Jiangsu at Zhejiang University, wala dapat silang kakulangan sa mga piling tao. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Xu Qing. Ito nga ay isang magandang paraan. Pagkatapos magsimula ang clubhouse, naramdaman niyang hindi niya kaya mag-isa. Kahit na may mga wuyo at ang iba pa para tumulong, hindi pa rin ito sapat. Ayon sa kasalukuyang momentum, kailangan pa ring mag-recruit ng maraming tao para magreserba ng mga talento para sa hinaharap na Tianlong Club. Ang paraang ito ay ang karanasan ni Yehan sa pagre-recruit ng mga tao sa Fudan University noong nakaraan, at ngayon ay ipinapasa na niya ito kay Xu Qing. Pagdating sa Hangzhou, hindi muna kumilos si Yehan. Tinawag ni Hiao Zhang at ng iba pa ang kanilang mga tauhan para maglatag ng lambat sa ilalim ng lupa ng silangang China. Kailangan nilang bigyan ng kaunting oras. Dahil lubos na nilang susugurin ang ilalim ng lupa ng silangang China sa pagkakataong ito, natural na gagawin ni Yehan ang lahat ng lubusan. Kailangan niyang maging handa at kailangan niyang malaman ang bawat galaw sa ilalim ng lupa ng silangang China, at sa pamamagitan lamang ng pagpaplano ay makakapanalo siya ng 1,000 milya. Sa ilalim ng tahimik na paghihintay na ito, lumitaw si Murong Tian sa Jiangsu at Zhejiang. Ang kanyang paglitaw ay nakakuha rin ng atensyon ng maraming tao. Sa ngayon, lumilitaw si Murong Tian sa Jiangsu at Zhejiang. Alam ng lahat kung ano ang gusto niyang gawin. Si Murong Chando ay natalo ng husto sa mga kamay ni Yehan, at hindi niya hahayaang hindi siya makaganti. Bukod dito, ngayon din ang panahon para sa kanya na makaganti. Ang Chanzen ay babalik na may malalakas na sundalo, ang Sushutang ay palihim na nagmamasid, at kasama siya, ang kasalukuyang sitwasyon ni Yehan ay masasabing mapanganib. Nang malaman na lumitaw si Murong Tian sa Jiangsu at Zhejiang, walang tigil na tumawa si Yehan, patuloy na mag-check, hindi mapipigilan ni Murong Tian na lumitaw, si Jiang Yutang, isang matandang fox, ay hindi hahayaan ang ganitong magandang pagkakataon. Ang pagluta sa alinman sa kanila ay kapaki-pakinabang para sa kanya. Tumango si Hiao Zhang at sabi, Ginoo Ye, ang kinaroroonan ni Murong Chando ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Hindi gaanong marami ang mga taong sumama sa kanya sa Jiangsu at Zhejiang sa pagkakataong ito, at isang tao lang ang sumunod sa kanya. Siya ay isang maalamat na espada ng mga mamamatay tao. Hindi ko lang alam kung may mga tao pa sa dilim na wala sa kanya. Sabi ni Yehan, hanggat kontrolado ninyo ang kanilang kinaroroonan, hindi na ninyo kailangang mag-alala sa iba. Dahil nandito si Murong Tian, dapat ko siyang puntahan. Maaari siyang makialam kung gusto niya, ngunit mas mabuting kaya niyang bayaran ang presyong iyon. Dumating si Murong Chando sa Jiangsu at Zhejiang, at nanatili siya sa isang malaking hotel, kaya lumitaw si Yehan dito. Ang ikatlong palapag ng hotel ay ang lugar para sa pagkain, ngunit walang ibang tao sa palapag na ito ngayon, sina Yehan at Murong Chando lang, at ang kanilang mga master, matatag na nakatayo sa likod ni Murong Chando gamit ang kanilang mga espada. Walang sinabi, sa likod ni Yehan ay sina Ben, Sanbumi at Zhou, tatlong master. Pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, si Yehan ang may bentahe, ngunit ang mukha ni Murong Chando ay hindi nagpapakita ng anumang takot, o masasabing tiwala siya sa sarili. Ang dalawa ay nag-uusap at walang sino man sa kanila ang nagsalita muna, tiningnan ni Yehan ang kalangitan sa labas, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay kalmado. Sa ganitong tahimik na kapaligiran, hindi napigilan ni Murong Tian na magsalita, umismid siya at sabi, sasabihin ko sa inyo ang totoo, kailangan kong humanga sa inyo. Sa inyong kasalukuyang sitwasyon, napapaligiran kayo, at mayroon pa kayong oras para pumunta rito para samahan ako na makita ang tanawin. Maaaring dahil sa suntok ni Nolan Mietian, natakot na kayo hanggang sa mamatay. Inalis ni Yehan ang kanyang tingin, tiningnan si Murong Chando at walang pakialam na sabi, mas madalas na tignan ang tanawin dito, baka mahirap na itong makita sa hinaharap. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Murong Tian, at pagkatapos ay may pag-ismid na sabi, mukhang natakot ka nga kay Nolan Mietian, at nalilito ka na rin sa pagsasalita. Maaaring iniisip mo na kaya mo akong patayin dito.
Ang laki naman ng biro, kung hindi ka sigurado, iniisip mo ba na ako, Merong Tian, ay lilito sa Jiangsu at Zhejiang? Oo, kaya may iba ka pang paghahanda. Sabi ni Yehan na may mahinang ngiti. Ang mukha ni Merong Chando ay napakalamig at malamig, at sabi niya, dahil pumunta ka na mismo sa pintuan, lubos na kitang tatapusin dito ngayon. Gusto kong makita ng mundo na kaya kang tapakan ni Nolan Mietian, ako, Merong Chando, ay kaya kang patayin, Death Squad, lumitaw. Ang Reaper Squad ay isa pang makapangyarihang puwersa sa pamilya Merong bukod kay Merong Wei. Sa pangkalahatan, hindi sila madaling lumilitaw. Ang dahilan kung bakit nakataas ang pamilya Merong sa timog ay dahil sa Reaper Squad. Walang nakakaalam ng eksaktong bilang ng Reaper Squad, ngunit walang sino man ang naglakas loob na pagdudahan ang kakilakilabot ng Reaper Squad. Noong panahong iyon, ang Reaper Squad ay nagpakilala ng sarili sa ilalim ng lupa ng timog, pinugutan ng ulo ang hindi mabilang na mga master, at kinatakutan ang mga kaaway, kaya nakamit ang posisyon ng pinuno ng Martial Arts Alliance ng pamilya Merong. Tiningnan ni Yehan ang 8 lalaki na may mabangis na mga mata na lumitaw sa palapag na ito. Ang mga lalaking ito ay nakasuot ng itim na damit sa gabi, ang kanilang mga mata ay kasing lamig ng yelo, at ang mga kalamnan sa kanilang mga mukha ay napakahigpit, na parang bukod sa ekspresyong ito sa kanilang mga mukha, hindi na sila makasaya pa. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao ay talagang napakalakas. Kabilang sa kanila ay isang master ng Little Rendo Realm, at ang iba pang 7 tao ay nasa realm din ng pagbubukas ng Ren Meridian. Sama-sama, ang 7 taong ito ay tiyak na katumbas ng isang Little Rendo Master. Kung ikakalkula sa ganitong paraan, si Merong Chando ay may 2 junior master sa realm ng Rendo, kasama ang makapangyarihang mamamatay taong si Mythical Sword. Kabanata 376. Si Zon daw lamang, natatakot ako na kaya nilang harangan ang 3 sa kanila, at ang Death Team ay maaaring samantalahin ang pagkakataong ito para madaling patayin si Yehan. Para harapin si Yehan, gumawa nga ng sapat na paghahanda si Merong Tian. Nalaman na niya kung anong mga master ang naroon, kahit na idagdag pa si Zhao Hengtian ngayon, sigurado siyang mapapatay niya si Yehan. Kaya, ito ang dahilan kung bakit siya tiwala sa sarili. Si Yehan mismo ang pumunta sa pintuan, na eksakto ang gusto niya. Ang paglitaw ng Reaper Squad ay lubos na nagbago sa aura ng palapag na ito, puno ng nakakatakot na intensyon na pumatay at masamang espiritu, at ang 3 ay puno rin ng masamang espiritu, maaari silang sumalakay anumang oras, at ang espada na walang sinabi ay sisirain din sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay nasa sina Shaben at ang 3. Ang eksena ng pagpatay ay malapit ng sumabog. Sa ganitong mga kalagayan, tumawa si Yehan, at hindi alam ni Merong Tian kung bakit siya tumawa, ngunit siya ay lubos na nagalit sa kanyang puso. Yehan, ito ay hayagang paghamak sa kanya. Yehan? Tumawa? Tumawa ng buong puso mo, pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na makakatwa pa. Ang mukha ni Merong Chando ay natatakpan ng madilim na ulap, ang kanyang mga mata ay malamig, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang umatras, personal na haharapin si Yehan, natural na hindi niya ito gagawin dahil alam niyang hindi niya kayang talunin si Yehan. Nang umatras si Merong Chando, sumulong ang Reaper Team at tumayo kasama si Zandao, malamig na nakatingin kina Yehan at sa iba pa, na may intensyon na pumatay, dahan-daang tumayo si Yehan, tiningnan niya si Zandao at sabi, Zandao, gaano ka ba kasigurado na kaya mong pigilan ako ngayon? Nang marinig ito, ang tingin ni Zandao ay nakatuon kay Yehan. Kahit na ang binata sa harap niya ay tinapakan ni Nolan Mietian mula sa hilaga at naging katatawanan ng ilalim ng lupa sa hilaga at timog, hindi niya kailanman minamaliit si Yehan. Ang potensyal nito ay walang hanggan. Nanahimik si Zandao, hindi niya sinagot ang mga salita ni Yehan, ngunit ang kanyang intensyon na makipaglaban at pumatay ay lalong lumalakas. Mukhang hindi ka naman ganap na sigurado. Mahinang ngumiti si Yehan, at ang kanyang mga mata ay agad na naging malamig, dahil gusto ninyong tapakan ako habang pinagtatawanan ako ng mundo, kung gayon, ngayon kayo, Merong Chando, ang unang taong gusto kong patayin pagdating ko sa Jiangsu at Zhejiang. Patayin. Paglabas pa lang ng salitang, patayin, nagsimula na sina Shaben, Sun Bumiyay, at Zhou Lai. Sabay-sabay nilang sinalakay ang espada. Ang mamamatay taong ito ay napakalakas. Wala sa 3 sa kanila ang ganap na sigurado na kaya nilang iwanan si Zandao. Ang Death Squad ay natural na iniwan kay Yehan. Sa lakas ni Yehan, baka hindi niya kayang harapin ang Death Squad. Naglaban sina Zandao at Shaben, at walang pakialam na tinitigan ni Reaper Team si Yehan. Sa isang iglap, isang pares ng nakakatakot na kamao ang biglang sumabog kay Yehan, at ang anino ng mga kamao ay binalot si Yehan.
Ang uri ng pag-atake na iyon, parang 1,000 kamay na tatigata, ay kasing sikip ng ulan, nakakatakot at nakapangangilabot. Sumumpo silang papatayin ang lalaking ito na naglakas loob na hamanin ang young master ng pamilya Merong. Sa sandaling umatake ang Death Squad, gumawa na rin ng galaw si Yehan. Ang Dragon Scale Dagger ay naging malamig na liwanag at dumaan sa 4 na direksyon. Ang enerhiya ng espada ay patayo at paalang at ang nakakatakot na matalas na kapangyarihan ay sumabog sa isang iglap. Agad na nakita ang ilang tao na malapit na kay Yehan. Ang Death Squad ay napatay sa isang iglap at hindi man lang nila kayang pigilan ang suntok ni Yehan. Nang makita ito, ang master ng Little Rendo Realm sa 8 Death Squad ay naglabas ng isang mababang ungol, at ang kapangyarihan ng pagsabog na pag-aari ng Little Rendo Realm ay biglang pinakawalan, at ang kanyang bundok na kamao ay nahawakan na ang katawan ni Yehan. Boom! Tiniis ng katawan ni Yehan ang suntok ng biglaan, ngunit ang kanyang katawan ay umatras lamang ng 2 hakbang. Pagkatapos, winasiwas niya ulit ang kanyang espada at sinuntok ang master ng Little Rendo Realm. Hindi mapigilan ng mga miyembro ng Reaper team na sumuntok ang matalas na maikling talon sa kanyang kamay, at ang mga naputol na kamay at dugo ay umagos sa sahig. Nang makita ito, ang mukha ni Merong Chando ay nagpakita ng pagkagulat. Ang 8 Death Squads, kasama ang isang master ng Little Rendo Realm, sama-sama silang katumbas ng 2 maliit na master ng Rendo, ngunit, hindi inaasahan na hindi nila magawa na magdulot ng panganib kay Yehan, ngunit pinatay isa-isa ni Yehan. Ang realm ng maliit na governor. Natigilan si Merong Tian. Si Yehan, tiyak na binuksan niya ang governor's veins at naging isang master ng realm ng maliit na governor. Nang maisip ito, nagalit at nainggit si Merong Tian, ngunit ang kanyang puso ay natakot din, kinalkala niya ng libo-libo, ngunit hindi niya napagtanto na binuksan ni Yehan ang Governor's Channel, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay napakakatakot na kahit na ang 8 Death Squads ay hindi siya mapigilan. Patay! Isang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ang biglang bumagsak, at ang patayo at paalang na enerhiya ng kutsilyo ay umani ng buhay ng Death Team na parang laser sword. Sa ngayon, maliban sa master ng maliit na Rendo Realm na makakapagpatuloy sa pakikipaglaban kay Yehan, ang natitirang 7 miyembro ng Reaper Squad ay bumalik na sa yakap ni Reaper. Gayunpaman, nang walang tulong ng iba pang 7 miyembro ng Reaper Squad, ang natitirang master ng Little Governor's Realm ay natural na mas hindi na mapipigilan si Yehan. Ang dalawa sa kanila ay naglaban ng wala pang 1 minuto, at ang taong ito ay namatay din sa espada ni Yehan. Mula noon, ang Death Squad na dinala ni Merong Chando ay naubos na. Biglang dumating, biglang namatay. Ang Reaper Squad ay talagang napakalakas. Gamit ang ganitong makapangyarihang team sa ilalim ng lupa, ang pamilya Merong ay marahil ang nag-iisang pinuno ng Southern Martial Arts. Gayunpaman, kung ikukumpara sa Chanlungwei ni Yehan, ang Reaper Squad ay malayo sa likuran. Nang makita ang mga bangkay na nakahiga sa lupa na magulo, at pagkatapos ay nakita ang tingin ni Yehan, sa sandaling ito, naramdaman ni Merong Tian na pinapanood siya ng Diyos ng kamatayan, na nagdulot ng paninigas ng kanyang buong katawan, siya ay nabigo ng husto. Merong Chando, ano pa ang maaasahan mo ngayon? Lumapit si Yehan kay Merong Chando ng hakbang-hakbang, na may intensyon na pumatay sa kanyang mga mata, kahit na ang Death Squad ay lubos na naubos. Ang galit sa kanyang puso ay hindi pa rin ganap na nawala, kaya pumunta siya sa Jiangsu at Zhejiang, gusto niyang ilabas ito ng buong puso't kaluluwa. Ang pagpatay sa isang tao ay ang pinakamagandang pagpapalaya. Kung maglakas loob si Merong Tian na iunat ang kanyang kamay habang siya ay galit, maglakas loob siyang putulin ang kanyang ulo. Yehan, binuksan mo na ba ang Governor's Vein? Tanong ni Merong Chando na may napakasamang mga mata. Mukhang hindi ka naman bobo. Tumawa si Yehan, at patuloy na lumapit kay Merong Chando na may Dragon Scale Dagger sa kanyang kamay. Si Merong Chando ay nabalot ng nakakatakot na intensyon na pumatay. Nang marinig ang sagot ni Yehan, kahit na nahulaan na niya ito, hindi maiwasang magulat si Merong Tian. Kabanata 377. Mga mangkukulam. Ano nga ba ang isang mangkukulam? Nabutas ni Nolan Mietian ang Governor's Vein sa edad na 28 at kilala bilang isang bihirang henyo sa martial arts century. Ngunit, ilang taon na si Yehan. Wala pa siyang 20 taon at nabutas na niya ang Governor's Channel. Si Nolan Mietian ay isang henyo, kaya ano si Yehan? Hayop, halimaw. Sa sandaling ito, nakaramdam si Merong Chando ng walang kapangyarihang pagkadismaya sa kanyang puso. Sa timog, itinuring niya ang kanyang sarili bilang ang pinakamakapangyarihang henyo. Sa buong China, siya ay mapagmataas at mayabang at naisip na hindi gaanong marami ang makakahambing sa kanya.
Si Nolan Nietian sa Hilaga ay isa sa kanila, mayroong ilang mga henyo sa sinaunang martial arts sect na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit hindi pa naramdaman ni Merong Tian ang ganitong uri ng pagkadismaya sa kanila. Ngayon, pinagsisihan ni Merong Tian ang pagpunta sa Jiangsu at Zhejiang. Siyempre, hindi dahil natatakot siya kay Yehan, kundi dahil sa pagkaalam sa lakas ni Yehan, ang kanyang panloob na espiritu sa pakikipaglaban ay halos mawala na. Merong Chando, mamatay ka. Bigla, sumugod si Yehan kay Merong Chando gamit ang isang kutsilyo. Ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ay bumagsak, at ang makapangyarihang enerhiya ng kutsilyo ay nagdulot ng pagkabasag ng mga mesa at upuan. Yehan, hindi mo ako matatalo. Isang ligaw na sigaw ang pinakawala ni Merong Tian nang makita niya ang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo na sumasalakay sa kanya, at ang makapangyarihang puwersa sa kanyang katawan ay sumulpot na parang isang di nakikitang matalas na espada, na sumasalakay ng walang hiya. Boom! Gayunpaman, si Merong Chando ngayon ay hindi kalaban ni Yehan. Ang kanyang katawan ay direktang nabasag ng kutsilyong ito, at malakas siyang tumama sa dingding. Sa mga kalagayan, siya ay malubhang nasugatan na. Ito ang pagkakaiba. Si Merong Chando ngayon ay wala na sa mga mata ni Yehan. Kung ikukumpara kay Nolan Nietian, si Merong Tian ay malayo sa likuran. Yehan, tumigil ka. Bigla, nang akmang susantok na ulit si Yehan, ang figure ng espada ay lumitaw sa harap ni Yehan, na parang isang hindi masisira na pader ng lungsod, direktang hamarang sa kanya. Sina Ben, Sun Bumiay, at Zhou Lai ay agad ding sumugod. Malamig silang nakatingin kay Zandao. Ang tatlo sa kanila ay nakipaglaban kay Zandao, ngunit hindi nila siya matatalo. Ang lakas ni Zandao ay marahil maihahalin tulad sa isang bayani na si Jiang Yutang. Tiningnan ni Yehan si Zandao at sabi, Zandao, gusto mo bang hamanin kaming apat? Ang mga mata ni Zandao ay kalmado, tiningnan niya si Yehan at sabi, hamanin kayong apat, kahit na may maliit na tsansa akong manalo, kaya ko pa ring patayin ang isa sa inyo. Yehan, tumigil ka na ngayon, hayaan mong dalhin ko si Master Chando, walang pakinabang sa sinuman ang pagpapatuloy, at higit pa rito, naubos mo na ang Reaper Team, ang iyong talento ay napakataas, at nabutas mo na ang Governor's Channel, kaya hindi mo dapat isapanganib ang iyong sarili dito. Nang marinig ito, nanahimik si Yehan. Ang lakas ni Zandao ay talagang nakakatakot. Kung ang apat sa kanila ay magtutulungan, maaari nilang malubhang masaktan o patayin si Zandao, ngunit tiyak na magbabayad sila ng malaking halaga. Sige, ililigtas ko ang buhay ni Merong Chando, at kung makikita ko siya sa susunod, papatayin ko siya. Tiningnan ni Yehan si Zandao at sabi, Zandao, kaya mo siyang protektahan ng sandali, ngunit hindi mo siya mapapanatili magpakailanman. Isang araw, si Merong Chando ay mamamatay sa aking mga kamay. Ngayon, dalhin mo siya pabalik sa Jiangcheng, huwag mo na akong makita sa Jiangsu at Zhejiang. Hindi nagsalita si Zandao, at hindi niya alam ang sasabihin dahil tahimik siya sa kanyang kalikasan, kaya tinulungan niya si Merong Tian at direktang umalis sa hotel, at umalis sa Jiangsu at Zhejiang. Gayunpaman, umalis si Zandao sa hotel kasama si Merong Tian, at ang balita ng pag-alis sa Jiangsu at Zhejiang ay agad na kumalat, lalo na nang si Merong Tian ay nasugatan pa. Isang sandali, maraming tao ang naghihinala na sina Yehan at Merong Tian ay naglaban na, kahit na ang mas malakas na espada ay hindi mapipigilan ang ganitong uri ng pangyayari. Pagdating sa Jiangsu at Zhejiang, hindi sinalakay ni Yehan ang Chanson, kundi si Merong Chando muna. Ito ay talagang nakakagulat, kaya maraming tao ang umaasa ngayon kung sasalakay ba ni Yehan ang Chanson sa susunod. Kahit na ang Chanson Society ay hindi pa kumikilos laban kay Yehan ngayon, hindi nangangahulugan na ang sitwasyon na ito ay magpapatuloy. Sa silangang China, sa pagitan ni Yehan at ng Chanson Society, isa lamang ang maaaring manatili. Ang dahilan kung bakit haharapin niya muna si Merong Chando ay dahil may sariling plano si Yehan sa kanyang puso. Nalaman na niya ang sitwasyon ng Chanson Association. Ang galit na badang si King Kong, ang unang hari at ang ikatlong hari ay dumating na. Para kay Yehan noon, ito ay tiyak na isang napakalakas na hanay, ngunit ngayon ay hindi lamang niya nabutas ang Governor's Vein, kundi mayroon din siyang nakakagulat na makapangyarihang kapangyarihan sa dilim, kaya hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pagkikita ng Chanson. Naghihintay si Yehan, naghihintay sa balita ni Jiang Yutang, tiyak na makikialam si Jiang Yutang sa tubig sa silangang China ngayon, dahil ito ang kanyang huling tsansa, sina Yehan at Chanson ang mananalo sa huli. Kahit sino man ang manalo, hindi ito magandang bagay para kay Jiang Yutang, tiyak na makikialam siya para guluhin ang sitwasyon, ngunit wala pang tiyak na balita si Yehan tungkol kay Jiang Yutang, kaya hindi siya nagmamadali na harapin ang Chansunwi. Hanzi,
nalutas na si Merong Chando, dapat ba nating salakayin ang Chanson sa susunod? Tanong ni Jolai kay Yehan sa Tianlong Clubhouse. Tinainbong ni Yehan, hindi pa rin ba nalalaman ni na Hiao Zhang at ng iba pa ang tungkol kay Jiang Yutang? Umiling si Jolai at sabi, ayon sa impormasyon sa ibabaw, si Jiang Yutang ay dapat pa ring nasa punong tanggapan ng Zhejiang at hindi pa umaalis. Kaya lang iyon ang nalalaman ni na Hiao Zhang at ng iba pa, at ang susyutang ay kalmado rin. Walang saysay ang pagkialam. Kalimutan na natin iyon, huwag nang maghintay, maghanda para kumilos bukas ng gabi, manatili sa pareho para sa lahat ng pagbabago. Kung gusto ni Jiang Yutang na makialam, hindi natin siya mapipigilan lang natin siya. Chansunwi, Jiang Yutang, hindi ako naniniwala na kaya nilang pigilan ang aking Tianlong Wei. Tumawa si Yehan, dahil hindi siya nakakahanap ng anumang balita tungkol kay Jiang Yutang, hindi na nagplano si Yehan na maghintay pa. Wala na siyang oras na sayangin dito. Orihinal na, gusto ni Yehan na malaman muna ang mga galaw ni Jiang Yutang, harapin muna siya, at pagkatapos ay harapin ang Chansunwi. Gayunpaman, gamit ang kakayahan ni Hiao Zhang, normal lang na hindi makita ang mga galaw ni Jiang Yutang. Si Jiang Yutang ay nagtago ng malalim, hindi ba, Yehan, hindi ba siya nagtago? Hanggang ngayon, iniisip ng lahat na sina Yehan lamang ang apat na pumunta sa Jiangsu at Zhejiang. Walang nakakaalam na si Yehan ay nagtatago pa rin ng Chanlungwei, isang makapangyarihang mamamatay tao, sa lihim. Kapag kumilos ang Chanlungwei, malulutas ito ng may kulog. Ang kasalukuyang sitwasyon sa silangang China. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumango sina Jolai at ang iba pa. Bukas ng gabi ay ang oras para ipakita nila ang kanilang makapangyarihang kapangyarihan sa mundo. Ang labanan bukas ng gabi ay tiyak na magugulat sa mundo. Handa na ang lahat, hintayin na lang ang labanan bukas ng gabi. Kabanata 378. Sa clubhouse, ang mga puso ng lahat ay puno ng inaasahan, maging si Yehan. Noong nakaraan, kulang siya sa lakas sa kanyang mga kamay, kaya kahit na pagdating sa pakikipaglaban sa Chanson Society, wala siyang nagawa kundi ang magpababa ng sarili para makipag-alyansa sa susyutang. Ngunit iba na ngayon, kaya na niyang harapin ang anumang krisis ng mag-isa. Pagkatapos pag-usapan ni na Yehan at ng iba pa ang bagay na iyon, dumating si Xiao Yunyan sa clubhouse. Narinig din niya na si Yehan ay pumunta sa Jiangsu at Zhejiang, kaya pumunta siya para tumingin. Yunyan, nandito ka na pala. Nang makita niyang papalapit si Xiao Yunyan, tumayo si Yehan at ngumiti. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, palagi siyang may taos-pusong ngiti at palakaibigan. Tiningnan ni Xiao Yunyan ang grupo ng malalaking lalaki sa silid, at may ngiting sabi, Yehan, mukhang mali ang oras ng pagdating ko, naistorbo ko ba ang inyong pag-uusap sa negosyo? Bakit, mangyaring umupo ka? Tinawag ni Yehan si Xiao Yunyan para umupo, at sabi, Yunyan, bakit mo biglang naalala ang club, hindi mo ba kailangang pumasok sa paaralan? Ngumiti si Xiao Yunyan at sabi, hindi ba narinig ko na nandito ka, isang mayamang tao, kaya pumunta ako para humingi sa iyo ng pera. Maaaring kulang na ang pondo ng club. Tanong ni Yehan, hindi sinabi sa kanya ni na Shuqing at ng iba pa ang bagay na ito, at noong nakaraan ay naglabas siya ng 500 milyon. Sabi ni Xiao Yunyan, hindi naman. Bigla akong nagkaroon ng ideya. Kahit na ang pagtatayo ng isang club ay maaaring magbigay sa atin ng malalakas na koneksyon, ang pinagmumulan ng pondo ay napakabagal, at hindi problema kung maaari lang tayong pumasok at lumabas ng matagal. Kaya, gusto kong magtayo ng isang Tianlong Hotel sa ilalim ng clubhouse. Ang mga pasilidad ng hotel na ito ay dapat na perpekto sa lahat ng aspeto, kabilang ang libangan, entertainment, fitness, tirahan, at pagkain. Ang gusto nating itayo ay hindi isang hotel, kundi isang hotel na magbibigay sa mga customer ng pakiramdam ng pag-aari ng tahanan. Kung maisa sa katuparan ang planong ito, ang mga pakinabang na ay dudulot nito sa atin ay magiging napakalaki, at sa panahong iyon ang club ay hindi na kailangang humingi sa iyo ng pera. Nang marinig ito, tumango si Yehan at sabi, Yunyan, napakaganda ng iyong plano. Walang ganyang leader sa industriya ng hotel catering, ngunit para may tayo ang Tianlong Hotel, hindi dapat limitado ang ating mga mata sa Jiangsu at Zhejiang. Sa hinaharap, ang Tianlong Club ay bubuo sa saan, kung ang pag-unlad ng Tianlong Hotel ay makakasabay, tiyak na makikinabang tayo ng malaki. Ganoon din ang iniisip ko. Sabi ni Xiao Yunyan, ang kailangan lang ay ang kapital na kinakailangan para may tayo ang Tianlong Hotel ay napakalaki, hindi ko alam kung kaya mo bang ilabas ito ng sabay-sabay. Magkano ang kailangan mo? Tiningnan ni Yehan si Xiao Yunyan at tinanong. 40 bilyon. Ngumiti si Xiao Yunyan at iwinagayway ang 4 na daliri sa harap ni Yehan. Nang marinig ito, nagulat sina Shuqing at ang iba pa.
Ang pagtatayo ng Tianlong Club ay nagkakahalaga lamang ng 500 milyon. Isang Tianlong Hotel sa Yunnan ay gagastos ng 400 milyong yuan na isang napakalaking bilang. Tumango si Yehan. Ayon sa ideya ni Xiao Yunyan kanina, ang 400 milyon ay hindi naman gaanong kalaki. Bukod dito, sa sandaling may tayo ang Tianlong Hotel, ang perang ito ay mababawi sa loob ng isang taon. Kaya, pumayag si Yehan, at sabi niya, sige, kaya kung ibigay sa iyo ang startup capital ngayon, at kailangan mong mag-alala kung paano ito paandarin. Mayroon pa ring mahigit 6 na bilyong yuan si Yehan sa kanyang katawan, at binigyan niya si Xiao Yunyan ng 4 na bilyong yuan, at mayroon pa siyang mahigit 2 bilyong yuan. Karamihan sa perang ito ay ang kita na dala ng natural na esmeralda. Sa kanyang karera, halos mamuhunan si Yehan ng mahigit 10 bilyong yuan. Ang Night Sky Plan ay 500 milyon, ang Tianlong Group ay 150 milyon, at ang Tianlong Club ay 500 milyon. Ngayon ay idagdag ang 400 milyon ng Tianlong Hotel na eksaktong 11 bilyon. Gayunpaman, hindi mag-aalala si Yehan sa mga pondo sa ngayon, namuhunan din siya ng 800 milyon kay matandang John, at pagkaraan ng ilang sandali, ang 800 milyon ay maaaring maging 10 beses. Bukod dito, ang jewelry company ni Joe Yuner ay nasa estado na ng pagtanggap ng pera na may 400 hanggang 500 milyon sa account bawat buwan. Ang Tianlong Group ay nasa tamang landas at maaaring maging self-sufficient. Sa pagtatapos ng taon, ang perang namuhunan sa Night Sky Project ay dapat ding nasa account na. Ngumiti si Xiao Yunyan at sabi, huwag kang mag-alala, nag-recruit na ako ng isang grupo ng mga talento sa Jiangsu at Zhejiang University, at tiyak na kaya kung may tayo ang Tianlong Hotel. Sige, pagkatapos ay binabati kita na agad kang magtagumpay. Sabi ni Yehan na may ngiti. Natural lang, hindi mo nakikita kung sino ang gumagawa nito. Inayos ni Xiao Yunyan ang kanyang ulo ng may pagmamalaki, at pagkatapos ay sabi, Yehan, ilang araw kang mananatili sa Jiangsu at Zhejiang sa pagkakataong ito. Hindi ko alam sa ngayon, tignan natin ang sitwasyon. Nang maisip ang Chen Zunhui at si Jiang Yutang, hindi mapigilan ni Yehan ang lamig sa kanyang mga mata, ngunit pagkatapos magsalita ni Yehan, ang pinto ng silid ay biglang bumukas, ito ay ang security manager ng Tianlong Club na pumasok. Ano ang nangyari, kaya nagmamadali, lumabas ka. Nang makita ito, ang mga mata ni Xu Qing ay naging malamig dahil natatakot siyang hindi masiyahan si Yehan sa kanya dahil sa maliit na detalye na ito. Pangulo, may sumalakay mula sa labas, at wala sa mga kapatid ang makakapagpigil sa kanila. Sabi ng security manager habang pinupunasan ang kanyang malamig na pawis. May mga malalaking tao sa silid na ito, at kung hindi dahil sa kagyat na mga bagay, hindi siya maglakas loob na maging ganito ka nagmamadali. Pagkatapos magsalita ng security manager, nagkaroon ng kaguluhan sa labas, halo-halo ang tunog ng pakikipaglaban. Nang marinig ito, sina Jolai at ang iba pa ay lalabas para tumingin, ngunit may lumitaw na sa pinto. Ang mga taong dumating ay isang matanda at isang bata. Hindi kilala ni Yehan ang matanda, ngunit medyo pamilyar si Yehan sa bata. Wu Yifeng, bakit ikaw? Kumunot ang noo ni Xiao Yunyan nang makita niya si Wu Yifeng na lumitaw, kabilang din siya sa Jiangsu at Zhejiang University. Natural na kilala niya si Wu Yifeng, ang lalaki ng Jiangsu at Zhejiang University. Ngunit ngayon si Wu Yifeng ay hindi na ang lalaki ng Jiangsu at Zhejiang University. Ang kanyang katanyagan ay lubos na naalis ni Yehan noong nakaraan, na nagdulot sa kanya ng pagkamuhi kay Yehan, kaya lagi niyang gustong gumanti. Kaya si Xiao Yunyan pala ang junior. Pumasok si Wu Yifeng sa silid, at medyo nagulat siya nang makita si Xiao Yunyan, ngunit pumunta siya rito para makipag-ayos ng mga account kay Yehan, kaya ngumiti siya kay Yehan at sabi, kung nandito ka, mukhang tama ang lugar na aking napuntahan. Ano ang gusto mo sa akin? Sabihin mo nang mabilis kung may sasabihin ka, at umalis ka na kung wala kang gagawin. Wala masyadong magandang impresyon si Yehan kay Wu Yifeng, marahil dahil kay Zhao Hengtian, wala siyang magandang impresyon sa mga taong nagsasanay ng Xingyiquan. Ikaw, nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mukha ni Wu Yifeng ay nagalit, at pagkatapos, ang matandang lalaki sa tabi niya ay tinapik siya sa balikat at sabi, Guro, ito ang taong nang api sa iyo, hindi ba? Oo, Guro, gusto ko ring hilingin sa iyo, matandang Ginoo, na kumilos para sa akin at ipagtanggol ang katarungan. Kabanata 379. Tumango ang matandang lalaki at sabi, ikaw ang aking estudyante, kaya natural na ipagtatanggol ko ang katarungan para sa iyo, binata, wala akong pakialam kung sino ka man, bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tawad, kung hindi ay huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa maliit. Humihingi ng tawad.
Umismit si Yehan nang marinig niya ito, at sabi, sino ka ba? Mas mababa siya sa akin at natalo sa akin. Bakit ko kailangang humingi ng tawad sa kanya? Ako si Li Changfeng, ang elder ng Xingyiman. Kung hindi ka humingi ng tawad, wala akong pakialam kung sino ang master sa likod mo. Ngayon, kailangan kitang turuan, isang batang junior, kumalat. Elder ng Xingyiman. Ang ilang salitang ito ay nagdulot ng pag-igting sa mga mata ni Yehan. Lumalabas na si Wu Yifeng ay isang estudyante ng elder ng Xingyi School. Kaya naman ang kanyang Xingyi Boxing ay napakahusay. Lumalabas na ang sikat na guro ng elder ng Xingyi School ang nagtuturo sa kanya. Gayunpaman, hindi mapipigilan ni Yehan ang mga elder ng Xingyiman. Isang elder lang siya. Posible bang mag-represent siya ng Xingyiman? Higit pa rito, wala namang magandang impresyon si Yehan sa Xingyiman, kaya ang pagpapahinge ng tawad sa kanya kay Wu Yifeng ay isang pag-aakala lamang. Elder ng Xingyiman, napakagandang posisyon. Sabi ni Yehan na may pag-ismid, kung gayon, Elder Li, paano mo gusto na humingi ako ng tawad sa walang silbing estudyante mo? Hayop, sino ang sinasabi mong walang silbi? Gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad. Ang mga salita ni Yehan ay nagdulot ng galit kay Wu Yifeng, at direktang hiniling niya kay Yehan na lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga mandirigma ay ang dignidad at mukha, kahit na ang kahilingang ito ay medyo hindi makatwiran, ngunit pagkatapos marinig ito ni Li Changfeng, wala siyang sinabi. Si Wu Yifeng ay ang kanyang estudyante, kaya natural na gusto niyang suportahan siya. Hahanap ka ng kamatayan. Ang mga salita ni Wu Yifeng ay walang alinlangang nagdulot ng galit sa lahat, lumuhod. Ang dalawang salitang ito ay ang mga sugat sa puso ni Yehan, sinumang maglakas loob na magsabi ng ganyang mga salita sa harap niya ay hindi magkakaroon ng magandang resulta. Kaya, si Silly Ben ang unang nagalit, at ang nakakatakot na kamao ay sumabog, ang tunog ng pagtusok sa hangin ay umugang na parang tunog ng makina, at ang makapangyarihang puwersa ng pang-aapi ay agad na nagparamdam kay Wu Yifeng na mahirap na para sa kanya na huminga. Ito ay lubhang hindi komportable, na parang may kumukurot sa kanyang leeg. Naramdaman ang lakas ng suntok ni Shaben, nagulat si Li Changfeng, ang elder ng Xingyiman. Paano naman kaya nagkaroon ng ganyang master sa silid na ito? Bago pa siya makapag-isip, sinuntok din siya ni Li Changfeng. Ito ang bengkwa ng Five Elements Feast. Ano man ang edad ng matandang lalaki, ang lakas na sumabog sa sandaling iyon ay napakamalakas. Si Shaben, nakilala sa kanyang makapangyarihang lakas, ay nakipaglaban sa kanya. Pagkatapos hawakan ang kamao, pareho silang nakaramdam ng bahagyang sakit sa kamao. Si Li Changfeng ay napakalakas din at natakot. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat ng tao sa silid, at agad na ang kanyang mga mata ay naging lubhang pangit, dahil ngayon lang niya napagtanto na bukod sa master na si Shaben sa silid na ito, mayroon ding sina Sun Bumi at Zhou Lai. Kung ang tatlo sa kanila ay sabay-sabay na sumuntok kanina, hindi na sila makakatakas sa masamang kapalaran gamit ang kanyang kakayahan. Si Wu Yifeng ay natakot sa suntok ni Shaben, at pagkatapos makariyak, dali-dali siyang nagtago sa likod ng matandang lalaki, at hindi niya maintindihan kung bakit may ganyang master sa tabi ni Yehan. Binata, sino ka? Tiningnan ni Li Changfeng si Yehan. Ang mga tao rito ay tila nakasentro sa binata na ito. Walang pakialam na sabi ni Yehan, walang pangalawang tao sa mundo na makakapagpaluhod sa akin. Hindi ba sinabi sa iyo ng estudyante mo ang pangalan ko bago pumunta rito? Ipaluhod ako, iniisip niya na ang buhay niya ay masyadong mahaba, tama ba? Yifeng? Sino siya? Walang pakialam na tinanong ni Li Changfeng. Guru, ang pangalan niya ay Yehan, dapat mo akong paghigantihan. Yehan? Maaari bang? Nanyehan. Kumunat ang noo ni Li Changfeng. Hindi niya inaasahan na ang taong inapi ng kanyang estudyante ay ang binata na kilala na ngayon sa mundo. Ipinalaganap ito sa sinaunang woman sect. Lumalabas na ikaw si Yehan, kaya naman pala. Kalmadong sabi ni Li Changfeng. Kahit na ito ang iyong teritoryo, wala akong kinalaman sa iyo, ngunit kung ayaw mong makapukaw ng kaaway, bibigyan kita ng 3 araw, 3 araw, pagkatapos ng 3 araw, mas mabuting pumunta ka para humingi ng tawad ng personal, kung hindi, ang aking Xingyi sect ay wala akong pakialam kung sino ka, at narinig ko na nakipag-ugnayan ka sa mga pinag-iwanan na estudyante ng aking Xingyi sect, at dapat mong bigyan ng mensahe si Zhao Hengtian para sa akin. Pagkatapos nito, magkakaroon ng mga tao mula sa Xingyiman na hahanap sa kanya. Hindi sikreto na si Zhao Hengtian ay nasa likod ni Yehan. Sa katunayan, matagal nang alam ng Xingyi sect na muling lumitaw si Zhao Hengtian, ngunit ngayon ang Xingyi sect ay may 2 pananaw. Diyos,
Ang mga opinyon ay hindi pa nagkakaisa, ngunit ang sitwasyon na ito ay hindi magtatagal, ang babaeng iyon ay hindi magtatagal na maprotektahan si Zhao Hengtian. Humihingi ng tawad sa pintuan, sa tingin ko ay nag-aakala ka. Ngumiti si Yehan at sabi, dahil alam mo na nakikipag-ugnayan ako kay Zhao Hengtian, dapat mong malaman na kung gusto mong guluhin si Zhao Hengtian, kailangan mong itanong sa akin, Yehan, kung pumapayag ako o hindi, hindi ako pumapayag, walang sinuman ang makakahawak kay Zhao Hengtian, ang inyong Xingyiman ay napakalakas, at mayroong maraming mga master, ngunit hindi nangangahulugan na magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo. Kay abangan, mukhang hindi ka pa sapat na natuturuan ni Nolan Mietian. Umismit si Li Changfeng, at sabi, iniwan ko na ang mga salita, at hihintayin kita sa Hangquan Hotel sa loob ng 3 araw. Mas mabuting isipin mo ito ng mabuti. Kung hindi ka lilito pagkatapos ng 3 araw, kung gayon ikaw, Yehan, ay aking kaaway ng Xingyiman. Kaaway. Ngumiti si Yehan at sabi, gusto ko talagang malaman kung ano ang mangyayari sa inyong kaaway ng Xingyiman. Matandang lalaki, huwag mong gamitin ang signboard ng Xingyiman para supilin ako. Kahit na bata pa ako, hindi dahil natakot ako kaya ako nakarating sa kalagayang ito ngayon. Ang pagiging kaaway ng Xingyiman ay tiyak na magpapahinayang sa iyo. Kung ayaw mong pagtawanan ulit ng mundo, ipinapayo kong isipin mo ito ng mabuti. Pagkatapos sabihin ito, dinala ni Li Changfeng si Wu Yifeng palabas ng Tianlong Clubhouse na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Natural na imposibleng hilingin kay Yehan na humingi ng tawad ngayon, at ayaw ni Li Changfeng na pilitin lamang si Yehan dito. Hindi siya sigurado na makakaalis siya rito ng buo. Pagkatapos ng lahat, sina Ben, Sun Bumiyay, at Zhou Lai ay hindi mga vegetarian. Kung gusto nilang gumawa ng isang bagay, ang master at ang kanyang estudyante na si Li Changfeng ay hindi na makakaalis ngayon. Si Raulong matandang lalaki, anong klaseng Xingyiman, kahanga-hanga ba? Inilagay mo talaga ang iyong sarili sa harap ng ilang walang kapantay na master, at humingi pa nga ng tawad, napakagandang ideya, Han Senador, humanap ng isang bagay para kina Liu Jian at sa iba pa, hayaan silang pumunta sa Hangzhou para maglakad-lakad sa Quan Hotel, arestuhin ang matandang lalaking ito at ikulong siya sa loob ng ilang araw, hindi ako naniniwala na maglakas loob pa siyang labanan ang pagpapatupad ng batas ng bansa. Ang mukha ni Xu Qing ay hindi masaya, may mga tao pa rin sa Jiangsu at Zhejiang na nang ahas na pilitin si Yehan, hindi ba ito isang sampal sa mukha ni Xu Qing? Tumango si Han Senador at sabi, aasikasuhin ko mismo ang bagay na ito. Tiyak kong mapapahiya ang matandang lalaking ito at pagsisisihan niya ang ginawa niya ngayon. Sa mga tuntunin ng panloloko sa mga tao, sina Xu Qing at ang iba pa ay mga veterano, at hindi sila pinigilan ni Yehan. Kahit na si Li Changfeng ay may sariling identidad at napakamayabang, sa harap ng kapangyarihan ng bansa, kahit na siya ay isang elder ng Xingyiman, hindi siya maglakas loob na manggulo. Mabuti na ang paggawa ng ilang kaguluhan, baka isipin niya na ang Xingyiman ay talagang makapangyarihan sa lahat. Sabi ni Yehan, kapatid Zhou, hilingin kina Hiaozong at sa iba pa na bigyang pansin si Li Changfeng. Kapag nalutas na ang Chen Zunhui at si Jiang Yutang, mas mabuti kung ang matandang lalaking ito ay hindi na manggulo. Ipaalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng hindi pang-aapi sa isang binata. Kabanata 380. Madilim ang buwan at malakas ang hangin para pumatay. Napakadidilim ng gabing ito, walang kahit isang bituin sa madilim na kalangitan sa gabi, at taglamig na ngayon, lumalamig na ang panahon, at pagkagabi, ang tunog ng umuungal na hangin ay umuugong sa mga tuktok ng puno, ang malamig na hangin isang lamig ang kumalat sa hangin. Ang kuta ng Chanson Society ay hindi nagbago, ito pa rin ang parehong looban noong nakaraan, ngunit mukhang may mangyayari ngayong gabi, ang kuta ng Chanson Society ay madilim, mukhang walang laman, at ang buong kapaligiran ay tahimik at kakaiba. Sa tahimik na kapaligiran na ito, may pag-crack, ang pinto ng kuta ng Chanson Society ay itinulak, at ang tunog mula sa makapal na kahoy na pinto sa tahimik na gabing ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na katulad ng panonood ng isang horror movie. Ang apat na sina Yehan ay pumasok sa looban ng walang pagtatago, naglakad-lakad lang sila na parang itinuturing nilang sariling bahay ang lugar na ito, relax at casual. Nakatayo sa looban, sa ilalim ng madilim na gabi, isang ngisi ang lumitaw sa mukha ni Yehan. Parang walang tao sa kutang ito, ngunit sa katunayan, ang mga master ng Chanson Society ay nakahanda na sa paligid dito, at sa looban na ito, mayroon ding ilang mga master na tahimik na nananatili sa isang silid sa sandaling ito. Natural, ang mga kilos ni Yehan ay hindi maitago sa mga mata at tenga ng Chen Zunhui.
Magkilos siya ngayong gabi, at syempre ay malalaman ito ng Chansunwi, kaya nangyari ito ngayon. Hari ng unang araw, matatandang kaibigan tayo. Dahil nandito na ako, Yehan, bilang isang matandang kaibigan, hindi ka ba dapat lumapit para batiin ako? Ang tinig ni Yehan ay ipinadala sa kalangitan sa gabi, malinaw at malinaw, sa susunod na sandali, ang buong looban ay nagningning na nagliliwanag sa paligid na kalangitan sa gabi. Agad, may isang pagsabog ng tawanan mula sa pangunahing silid, at pagkatapos, ang galit na bod ang si Vajra, ang unang hari sa langit, at ang ikatlong hari sa langit ay lumitaw isa-isa. Sabay-sabay silang lumabas mula sa pangunahing silid at tiningnan si Yehan, habang sila ay tumatawa, may walang hanggang intensyon na pumatay na lumalabas mula sa kanilang mga mata. Sa paligid, ang tunog ng mga yapak ay patuloy na naririnig, at ang mga master ng Chansen Society ay lumitaw sa loob at paligid ng looban, halos napapaligiran ng 3 palapag sa loob at 3 palapag sa labas. Sino mang gustong lumabas mula rito, maliban na lang kung papatayin sila. Yehan, talagang naglakas loob kang pumunta rito. Swerte ka noong nakaraan, ngunit hindi ka nagaanong maswerte sa pagkakataong ito, dahil ngayong gabi, papatayin ka ng hari gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tungkol kay Yehan, sa mga master ng Chansen Association. Ang unang hari ang pinakamanggalit sa kanya, dahil kay Yehan, ang kapangyarihan ng kanyang mga tauhan ay naubos noong nakaraan, at siya ay isang walang kamay na commander, at dahil din kay Yehan, ngayon siya ay nasa Chansen Association na umiiral sa pangalan ngunit hindi sa pangalan, kahit na mayroon pa rin siyang pangalan ng unang hari sa langit sa kanyang ulo, ngunit hindi gaanong marami ang mga taong naniniwala sa kanya tulad ng dati. Bukod dito, ang Black Widow ay may maraming opinyon din sa kanya. Kung hindi siya nagpumilit na pumunta sa pagkakataong ito, hahayaan siya ng Black Widow na umupo sa punong tanggapan at hindi siya hahayaang makilahok sa operasyong ito. Unang hari, bakit hindi ako maglakas loob na pumunta? Matagal ko nang iniisip ang ulo mo, at hindi ako makatulog sa gabi. Tiningnan ni Yehan ang eksena, mahina siyang ngumiti, at sabi, mukhang natuto na ang Black Widow sa aral noong nakaraan, at ang hanay sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa noong nakaraan. Dahil napakataas ng tingin sa akin ng Black Widow, hindi ko siya mapapahiya. Matagal na akong nagugutom, at makakakain ako ng busog ngayong gabi. Gusto mong kainin kami? Yehan, napaka-inosente mo, kung mabubuhay ka ngayong gabi o hindi ay isang tanong na. Galit na tumingin si Nufo King Kong, at ang laman sa kanyang mukha ay parang isang mamamatay taong butcher. Hindi tulad ng isang monghe. Galit na Buddha, Qin Tianwang, ngayong gabi, iwanan mo ang kanyang buhay sa akin. Tiningnan ng ikatlong hari sa langit ang mukha ni Yehan na may intensyon na pumatay. Noong nakaraan, nagdulot si Yehan ng napakalaking pagkalugi sa Chansen, ngayon ang lahat sa loob ng Chansen ay gustong patayin si Yehan, at ang ikatlong hari sa langit ang pinakamahusay sa kanila. Malamig na sabi ng unang hari sa langit, hindi, ang buhay niya ay akin, at ang haring ito sa langit ay mapapahiya ngayong gabi. Nang marinig ang pag-uusap sa pagitan ng unang hari at ng ikatlong hari, mahina siyang ngumiti at sabi, huwag kayong magtalo, wala akong pakialam kung sino ang darating, dahil ngayong gabi, hindi ko kayo hahayaang mabuhay para makita ang araw bukas. Mayabang na bata, ikaw lang ba ang apat? Sabi ni Nufo King Kong na may pag-ismid. Tungkol sa mga master, pantay-pantay tayo, at kahit na mayroon ka pang backup, mamamatay ka ngayong gabi. Iniisip mo ba na tayo ay muling nakastasyon sa Jiangsu at Zhejiang? Mali, sa palagay ni Madam, ang kagandahan ng isang ilalim ng lupa sa silangang China ay hindi sapat para patayin ka. Para lubos na alisin ang iyong malignant tumor, para harapin ka, matagal nang naghahanda si Madam, at ngayon ay dumating na ang pagkakataong ito. Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, kaya, bukod sa inyo, may iba pa kayong paghahanda ngayong gabi. Kung tama ang hula ko, dapat ay may kinalaman ito sa Bloody Hand Hall, tama ba? Matalino, kaya naman pala handang iwanan ng Black Widow ang ilalim ng lupa sa silangang China, ngunit gusto din niyang alisin ka. Yehan, napakatalino mo, napakakatakot. Hindi kita kayang panatilihin ngayong gabi. Sa madilim na gabi, isang matangkad na figure ang tumakbo, at sa wakas ay tumapak ng mahigpit sa gitna ng looban, nakatingin kay Yehan, nakatayo na nakatalikod ang mga kamay, ang kanyang mga mata ay lubos na walang pakialam. Si Jiang Yutang, lumitaw na siya. Nang makita ang paglitaw ni Jiang Yutang, kapwa kinabahan sina Sun Bumiye at Zhou Lai, na nakipaglaban kay Jiang Yutang. Si Jiang Yutang ay talagang lumitaw dito. Depende sa sitwasyon, dapat siyang maglakad kasama ang Chansunwi para magkaisa at harapin sila.
Kaya, ang balitang si Jiang Yutang ay nasa punong tanggapan pa rin ng Zhejiang ay lubos na mali. Matagal na siyang dumating sa Jiangsu at Zhejiang, ngunit nagtago lang siya at hindi lumitaw. Ang layunin ay maghintay para lumitaw si Yehan, at pagkatapos ay makipagtulungan sa mga master ng Chansen Association para lubos na patayin si Yehan. Si Jiang Yutang, galit na bad ang si King Kong, kasama ang una at ikatlong hari sa langit, ang hanay na ito ay lubos na makapangyarihan. Kung hindi nabutas ni Yehan at palihim na walang trump card ng Chanlungwei, kung gayon ang pagpunta nila rito ngayong gabi ay ang katapusan ng daan, ang katapusan ng buhay. Siyempre, mula sa hanay na ito, makikita kung gaano kahalaga ang tingin ng Black Widow kay Yehan at kung gaano niya gustong patayin siya. Para harapin si Yehan, handa siyang gumawa ng kasunduan kasama si Jiang Yutang at handa siyang iwanan ang ilalim ng lupa sa silangang China. Gusto lang niya si Yehan. Sa katunayan, mula sa puntong ito, makikita kung gaano kinamumuhian ng Black Widow si Yehan. Mahusay siya sa estratehiya. Pagkatapos niyang pumunta sa Jiangsu at Zhejiang noong nakaraan, 2 beses niyang hinarap si Yehan, bukod sa hindi siya nakakuha ng kahit kaunting bentahe. Halos mawala pa ang kanyang buhay sa Jiangsu at Zhejiang, at tumakas pabalik sa Timog China nang nahihiya kasama sina Nufo King Kong at ang iba pa. Nang makita ang paglitaw ni Jiang Yutang, ang pagkagulat sa mukha ni Yehan ay nawala. Kahit na ang paglitaw ni Jiang Yutang ay nagulat sa kanya, sandali lang iyon. Noong nakaraan, para harapin ang Black Widow, kaya niyang hanapin ang White-Faced Army para magkaisa, para harapin siya, bakit hindi magkakaisa ang Black Widow at si Jiang Yutang. Ang kilos ng Black Widow ay ang paggaya sa kanya, mas tumpak, ginagamit niya ang kanyang sariling paraan para gamutin siya. Kahit ikaw, Paul Master Jiang, ay lumitaw na. Mukhang maraming pera ang ginastos ng Black Widow sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Yehan si Jiang Yutang na may mahinang ngiti, at sabi, Master Jiang, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Gumaling na ba ang iyong sugat? Yehan? Ngayong gabi ay aayusin ng pangunahing bulwagan ang mga lumang at bagong account ng magkasama, tiyak na mamamatay ka. Ang mukha ni Jiang Yutang ay naglalabas ng isang lubos na nakakatakot na aura, ang kanyang mukha ay lubos na mabangis at nakakatakot, at kinamumuhian din niya si Yehan hanggang sa buto. Dahil kay Yehan, ang Zushutang ay paulit-ulit na nagdusa ng pagkalugi. Masasabing ang Zushutang ay napunta sa puntong ito na walang kinalaman sa Chansunwi. Ang pangunahing dahilan ay dahil kay Yehan. Kung hindi pinugutan ni Yehan ang ilang general ng Blood Hand Hall ng sunod-sunod, mapupunta ba ang Blood Hand Hall sa kalagayang ito ngayon?